na anibersaryo ng inyo pong youth ministry. This church po has always been a blessing sa mga kabataan din po sa amin. Si Sir Henry, yan po ay, I think the first time na naalala ko na siya, nakasama ko talaga sa isang camp ay doon sa Ibaan. Sir Henry, kailan yon? Bata pa po kami noon, and siya po'y camper pa. I was a camper then, and yun din yung time na ako po'y nagsuko para sa gawain ng Panginoon sa youth leadership naman. I can't still remember kung anong taon yun, pero napakatagal na. Ano po? Pero, salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya na makapagpatuloy sa gawain, hindi man karapat-dapat, ay naririto pa rin at ginagamit sa kanyang ubasan sa iba't ibang kaparaanan ay nakakapaglingkod sa ating Panginoon. Napakaganda po ng inyong topic. Ako po ay talagang tuwan-tuwa nitong huling camp ay amin pong sinikap sa... By the way, pasensya na po kayo na nito pong mga nakaraang taon ay hindi po namin kayo nakakasama. Ngunit atin pong ninanais by next year po siguro na magkaroon talaga tayo ulit ng magkakasama po tayo sa youth camp. Ano ho? So hopefully ay atin na pong magawa po iyon. But nakakatuwa po, I think one of the things na nagiging silo sa maraming ministries right now, not just in Baptist circles, but also around the globe, that when we talk about Christ, si Kristo parang palamuti na lang. Ano naman nyo ba? Na parang ngayon, si Kristo ginagamit lang na pangalan in order para sa mga tao na magawa yung kanilang mga sariling gusto sa pangalan ni Kristo. Ngunit, salamat sa Panginoon sapagkat may ganitong mga pagtitipon na ang nais ay maibalik at maisentro pa rin ang ating mga isip sa ating tagapagligtas. Ano po, sa GSBC, amin naman pong sinisikap, nito pong huling camp, ang naging topic po ay why Jesus? Bakit ba si Jesus? Ang atin pong layunin ay upang ibalik, bakit nga ba itong tagapagligtas na ito ay magandang sundan at nararapat sundan, at yun po ang ating nilayon. And sabi ko nga sa mga kabataan, kung may layunin tayo sa grupo natin, walang iba kung hindi si Kristo ang maging bida. Wala tayong pakialam kung maalala natin ang tagapagturo o hindi. Basta mahalaga, paglabas ng kwartong ito, ang kilala ay si Kristo. Yun ang pinakamahalaga. So sabi ko nga sa mga young people, ngayon, gas-gas yung salitang addict, ano? But we want a generation of young people addicted to the person of Christ. Followers of Christ. At kaya po ako'y tuwan-tuwa na ngayon pong hapon, we have this title, On Jesus We Are Fixed. On Jesus we are fixed. And hopefully, ng akin pong pag-aralan ang passage na ito, ako po ay lubhang nabigatan. Ano po? Dahil talaga namang napakabigat palagi ng bagay nito. Ngunit may biyaya po ang Panginoon at ngayon pong hapon sana ay mahamon tayo. Tayo pong lahat ay tumayo. So we open up our Bibles. In the book of 2 Corinthians, I would be using the passage given to me. And I hope ako po ay magkaroon ng clarity ngayong pong hapon. 2 Corinthians chapter 4. And we will be reading our text, but our passage ay magmumula from chapter 1 until, from chapter 1, kinabahan kayo, no? Parang mahabang preaching to ngayong hapon. Okay, from chapter 1. We'll be reading from verse 1 until verse 18 of this chapter. Yun po ang ating pag-aaralan. But for now, let us just read our main text. And sabi dito, let us begin from verse 16, by the way. Verse 16, ganito ang sabi ng Bible, For which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. In 17, here's what the Bible is saying. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. And in the last verse of this chapter, while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, lumilipas. But the things which are not sin are eternal. This afternoon, ang pamagat ng ating pag-aaral ay ito. Fix your eyes on Christ. But there's a catch. But why?
Okay? Ituon natin ang ating mga mata kay Kristo, pero bakit? Let the passage talk this afternoon. Shall we pray, dear Father, as we study your word, humihingi po kami ng iyo pong awa. Panginoon, wala kaming ibang layunin ngayong hapon kung hindi ang itaas ang Panginoong Jesus. Kaya ngayong pong oras na ito, ako po ay kapos, ako po ay mahina, ako po ay walang alam. Ngunit ako po ay nagpapasakop sa paggawa ng iyo pong banal na Espiritu Santo. Gamitin mo po ang oras na ito upang humamon ng mga kabataan na sumunod sa aming tagapagligtas. At siya ang maging sentro ng lahat-lahat para po sa amin. Bigyan mo po ako ng kalinawan sa akin pong pagsasalita. Bigyan mo po ng biyaya ang mga tagapakinig, kayo po magbukas ng unawa. Kayo po magtalaga ng aming mga puso para po sa iyo pong kapurihan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Maaari na po kayong umupo. Okay? Fix your eyes on Christ. But, bakit? Ano po? Well, sa talatang ito na atin pong makikita, gusto ko pong atin pong pansinin ang tatlong mahahalagang rason kung bakit mahalaga na ang isang kabataang kagaya mo at kagaya ko ay magkaroon ng isang fixed, magkaroon ng isang lock na mata na pagtingin sa Panginoon. Bakit nga ba siya ang dapat sundan? Bakit nga ba siya ang dapat kilalanin? Bakit? Puro tayo, bakit? At bibigyan natin ngayon ng dahilan. So the theme for this afternoon na gusto kong ating makita, fix your eyes on Christ. Hopefully may present din yung theme. Because He is merciful, He is the merciful source. Mamaya ipapaliwanag natin of our ministry, the power in our weakness, and the assurance of our eternal glory. Medyo mahaba-haba, Pasensya na po ako, ganito talaga akong mag-outline. Ano po? Huwag kayong maglala. Kung kailangan nyo ng kopya, I would freely give you everything that I have in here. But ngayon, gusto ko munang makinig lang po kayo dito sa ideyang ito. Bakit? Dahil si Kristo ang ating wala tayong ibang dahilan kung hindi dahil ni Kristo. Ngayon, pag-usapan po natin, let us go back on 2 Corinthians chapter 4. Bago tayo makarating sa verse 18, let's begin in chapter 4, verse 1. Sa mga pag-aaral, ang 2 Corinthians ay marahil pang-apat na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nung una, medyo mas matindi yung kanyang pagkasaway. Medyo matitindi po kasi ang mga taga-Korinto. In a way, medyo mga pasaway ang mga miyembro sa Korinto. But somehow, pagdating sa 2 Corinthians, maybe pang-apat ng sulat, medyo parang naghumupa, umayos, nagkaroon ng kaayusan. But in the middle of all these discussions, bagamat may mga issues pa rin in 2 Corinthians, minabuti ng Apostol Pablo na ituon pa rin ang kanilang pananaw, hindi sa kanyang sarili, kung hindi kay Jesus. Sapagkat walang ibang sentro na pwedeng gawin ang isang iglesia o ang isang gawain o ang isang ministeryo kung hindi si Jesus. Sabi nga sa mga kabataan, kung hindi lamang si Jesus ang ating pag-uusapan sa gawain ito, ano ang kabuluhan ng ating pagsasama-sama? If you would go back to the idea of Acts chapter 2, you have there the word koinonia, fellowship. Anong ibig sabihin ng salitang fellowship? Koinonia, which means commonality. Okay? Fellowship means commonality in the technical way. But in the context of the church, ano ang common denominator ng lahat ng mananampalataya? What is the underlying point na nagkakasundo ang mga Kristiyano sa tinatawag nating fellowship? Sino? Si Kristo.
Kaya nga sa iglesia, it's a weird thing na si Kristo parang nagiging katatawanan kapag nag-usap-usap ang mga mananampalataya. Parang, uy, napaka-KJ naman ito. Si Kristo na naman ang pinag-uusapan. Churchy na naman ito. Bakit si Kristo na naman ang pinag-uusapan? Ano bang gusto niyong pag-usapan natin sa church? Di ba? Minsan weirdo ngayon yung mga nag-uusap. Pag-pray natin si kapatid. Sige, pag-pray na natin dito. Ang weirdo naman ng mga to. Ang sipag mag-pray. You imagine that. Dumating tayo sa panahon na maraming gawain ngayon na ang tamang ginagawa ang siyang nagiging weirdo at kung ano ang mali, siyang common. Kaya ngayon, kailangang iset natin ulit, i-recalibrate kumbaga. Saan ba talaga tayo nakatingin? Ano ba talaga ang purpose natin? Bakit ba kami umaawit sa choir? Bakit ba kami nagtuturo sa mga bata? It's all about Christ. Well, hindi po ako against sa mga kaibigan sa church. It's fine, dapat may mga kaibigan kayo taga-church. Hindi ako against sa mga games or sa mga mga basketball fellowship. But those things are not the end. In the things that we do in here, we want our people to know Christ. And Christ alone. So now, let's talk about what the apostle is saying in here. Fix your eyes on Christ. Pwede akong sumigaw dito, sumunod, sumunod, sumunod. Kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. But the question is now, why? Why? Let's begin from verse 1. Gusto ko pong tumingin kayo sa inyong mga Bible. Dahil ito po ang paborito kong gawin, nagbabasa lamang ho ako. Ano ho? Nagbabasa lamang ho tayo. But, let's begin, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, the ministry of the gospel, as we have received, what? Mercy. We faint not. Hindi kami nanghihina. Hindi kami nanghihimagod. Why? Ang sabi ni Apostle Paul dito, because of their view of the ministry that they got from the Lord. And now, ang gusto ko mong inyo mapansin dito, especially the first line, therefore seeing we have this ministry, referring to what? What ministry is he referring to? You go back in chapter 3. Ano po? Ano meron sa chapter 3, especially in verse 7 until verse 18? Ganito pong pinapakita dyan. Merong dalawang personang binanggit. One is Jesus Christ, one is Moses. Si Moses, ang tinutukoy na parang the minister of the old covenant. Ngayon, nung si Moses ay lumapit sa Panginoon upang tanggapin ang covenant na yon, pagbalik niya, after he received, nagliliwanag siya. Ngayon, nung makita siya ng mga tao, hindi nila ma-behold yung kaliwanagan ng mukha ni Moses, so naglagay siya ng cover. Pero, in contrast, sinasabi ng chapter 3, now, merong dumating na mas higit kay Moses, the minister of the new covenant, at ngayon, hindi na kailangan ng talukbong. Yung kay Moses, napapawi, pero yung dumating sa ministry ni Jesus Christ, it's permanent. And it's now forever. Hindi na siya yung parang paminsan lang na nagfe-fade. The one who came in the person of Christ is greater. The fulfillment of the old. And so, sabi ni Apostle Paul, it's the glorious ministry that we receive, that we have now the person of Christ. We are doing His ministries. We are doing His ministry. So, gusto ko pong inyong tingnan, sabi ni Paul, seeing we have this ministry. What he's trying to say is this ministry that we have from God, being partakers of this work, this is a glorious task. Ang maging kabahagi ng paglilingkod sa Diyos ay hindi kailanman kalugihan. Ito ay mananatiling glorious. Ito ay mananatiling para sa kapurihan ng Diyos at karapat-dapat na bigyang pansin ng sinuman naglilingkod. Ang gawain ng Panginoon ay hindi tira-tirahan. This ministry is glorious.
But you continue in the passage saying, as we have received mercy. Apostle Paul now telling, this is glorious opportunity. But now, makinig mga bata, tinanggap natin ang ministeryong ito hindi dahil magaling ka. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil maganda ka, hindi dahil gwapo ka. No, we don't have anything to boast. Amen. Why we have this ministry is only because of His mercy. Kinaawaan ka ng Diyos. Ikaw na hindi karapat-dapat, ginagamit ka ngayon ng Diyos. Sino ka? Sino tayo para magmalakas sa Diyos? Panginoon, dapat mo akong gamitin. Sino tayo? Alam natin ang mga buhay natin. I don't care if you grew up in a Christian family. I grew up in a Christian family too. Yeah. You know, kahit pa sabihin mo lumaki ka sa isang Christian family, biyaya yon, amen, salamat sa Panginoon. But you know your sinfulness. I know mine. At kailanman hindi ko kayang ipagmalaki ang aking sarili. Ang tanging mayroon ako sa aking sarili, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, na kanyang gamitin, it's all about mercy. Awa. Awa ng Panginoon. And because of that, sabi ni Paul, let's continue, we faint not. Nung maintindihan niya, I want you to remember one word in the first point. Honor. Privilege. For the first point, because God mercifully made us His ministers because the first thing, bakit kailangan nating i-fix ang ating mga mata kay Jesus? Because God mercifully made us His ministers for His glorious gospel. What I want to say in here is this, you are privileged. You are honored. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginagamit ka. Amen. Ginagamit na ba kayo sa gawain ng Panginoon? Karapat-dapat ka ba? Alam niyo, minsan nakakalungkot, litanya lang to sa atin eh. Salamat po sa Panginoon, bagamat ako po hindi karapat-dapat, ako po'y nakakapaglingkod sa Kanya. Papasalamat para lang merong masabing initial line at then nagkwento na kung anong... Sana every time that we say this, we mean it. Panginoon, salamat po dahil kahit ganito ako, kahit isa akong walang kwentang alipin, ginagamit mo ako. Huwag niyong hahayaan na lumabas ang mga salitang yan sa bibig ninyo nang walang kahit anumang spirito, walang kahit anumang meaning. Always tell those things yourselves. Preach those things to yourselves. Ang katotohanan na tayo walang kabuluhan, pero minarapat ng Diyos. Ngayon, ano naging effect kay Paul? I want you to see, upon seeing both the glory and mercy of being ministers, Paul resolved to. I want you to see in here verse 2. Nung makita niya that everything is simply an honor, pagdating sa verse 2, ano sabi niya? But we have renounced the hidden things of dishonesty. Ngayon, na-realize niya, these things I am honored. Tumanggap lamang ako. Ang naging resolusyon ni Paul, hindi ako manghihina, that's the first one, hindi kami manghihina, hindi kami napapagod, but the other side of it, ang sabi niya, hindi kami gagawa ng may karayaan. Anong ibig sabihin niya dito? Gusto ko lamang maging malinaw. Ang ibig sabihin niya dito, tinanggap ko ito with all its power, with all its clarity of the gospel message. Ito'y may kapangyarihan sa kanyang sarili, the gospel message itself. At tumanggap ako na maging ministro upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao. Ngayon, ang point niya ay ganito. Hindi ko kailangan na gumawa ng kung ano-ano mang tricks upang ang gospel ay maging kaaya-aya sa mga taong naliligaw. Yun ang gusto niyang sabihin sa passage na ito.
Ngayon, tingnan nyo. And here's what I pray for na patuloy sa ating mga kabataan. Not just Good Shepherd Baptist Church, but even sa lahat ng mga kabataan dito sa Batangas. You know, it's very easy to compromise the truth just because we want consumers. Tama? Gusto lang natin, yes, natutuwa tayo kapag dumadami ang tao. Amen, purihin ang Panginoon. But you know, we can never compromise the truth just to entice unbelievers. I was listening to John MacArthur the other day. He was saying this. Yung music daw, primarily, it's not intended to win unbelievers. What he means to say is this. Hindi natin pwedeng gamitin ito to entice them. Because our worship way, our music way is different really from the world. And now, sabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng tip. Bibigyan ko kayo ng tip bilang isang frustrated musician. Gusto niyo dumami? Unahin yung baguhin ang musika niyo. Maniwala kayo. Dadami kayo. Now, I'm not here to discuss about things about music. But what I mean to say is that we need to be careful na mapanatili ang purity ng truth. If we are really fixed on Him, we don't need to add anything to Christ nor lessen Him. Panatilihin nating i-preach ang Kristong sinasabi ng Bible. Hindi yung kung ano ang aayon sa gusto ng tao. Especially right now in the world. You know, in Canada, I was reading the news the other day, yung isang magulang na pinigilan ng anak to have that change of hormone sa kanyang transition, nakulong. And nakakalungkot po, I heard this news from two of my brothers na nasa ibang bansa. Sabi sa akin, actually binibiro niya ako, dito ka na magsimula. Dito ka na magsimula ng gawain. But then one of the things na nagpalungkot sa akin as I was listening to them, bawal kang mag-preach ng direct na atake sa kasalanan. Makukulong ka. So kung magpipreach ka, medyo ano lang. Lambot-lambutan mo lang. Yun, lumambot din yung preacher. Delikado. You know, mga kabataan, hindi pa umaabot sa atin, pero I think malapit na. Pero what if, one of these days, dumating ang pagkakataon na patahimikin tayo ng mundo? Will you tone down the truth of the gospel just to fit the society na ayaw sa Diyos? Would you be ready? Kasi ngayon, mga kabataan, busy-busy pa sa pag-ML, busy-busy pa sa pag-COD, Super Mario, parang nagkamali ako doon. Parang mali yata yung nasabi ko, but Super Mario. Pang mga 90s yun mga panahon namin yun Okay. But you know, you need to think about these things. Malapit na eh. Ngayon nga lang, alam niyo, sa mga universities, you have these groups na naglabasan ng mga rainbow. Wala namang masama sana sa rainbow eh. Kaso, ginamitan nila ng ibang meaning eh. So, yun, dumami ang gumagamit ng rainbow. But you know, would you still speak against these things? Not of hate, but of love. Gusto ko lang maging malinaw ha. Bakit tayo nagsasalita? Hindi dahil galit tayo sa tao. Actually, it's the reverse. We speak the truth, we need to tell to them the truth. Hindi natin pwedeng itago.
hindi natin sila pwedeng samahan sa kanilang kamangmangan. Sabihin ang katotohanan, whatever the cost. Whatever the cost. Ngayon, he also clarifies, pagdating dito sa verses 3 and 4, by the way, gusto ko lang linawin, but if the gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dito, mapapansin natin ang passage. By the way, Apostle Paul is actually defending this. Kaya niya binabanggit isto is to show that there's nothing wrong with the gospel. Hindi ang may mali ay ang message. Ang may mali yung mga tao who has been blinded by the devil himself. But in the context of the gospel, there's nothing wrong about it. So now, ang gusto kong sabihin dito, tell it anyway. Walang problema ang gospel. Okay? So ngayon, wala naman palang problema. Bakit ka nahiya? Tama? Sabihin natin. Sana mapuno ang mga campuses natin, regardless kung saan galing na church. Basta tayong lahat ay magtulong-tulong, magkaisa for the sake of the gospel. Ng ating mga universities mas-saturate ng gospel message. Why not? Eh, saan yun sisimba? Huwag nyo nang intindihin yun. Lagi nang... Diga? It's for Christ. At kahit saan man yan mapunta at kayo lumago sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Hindi naman tayo-tayo grupo-grupo, dapat tayo magkaisa na for the sake of the gospel. O, kung naligtas ka, nasa GSBTI, nagtayo kayo ng campus ministry sa GSBTI. Parang kailangan niya. Bible school po yun, by the way ba? Yun. But tingnan niyo. Just to end this first point, gusto ko lang makita po ninyo, especially in verses 5 and 6, perseverance and honesty must be pursued in the context of making Christ central. Gusto ko lang basahin in 5 and 6. For we preach not ourselves. Mahalaga ito. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. And ourselves your servants for Jesus' sake. So, gustong ibalik ni Apostle Paul yung centrality ni Jesus. Hindi ang sarili namin ang pinipreach namin. Okay? Ang ipinipreach namin, itong pribilehiyong ito na pagiging kay Kristo, ngayon siya yung pinakamahalaga, walang ibang pwedeng maging bida sa kalagitnaan. And I hope kahit hindi nyo maalala lahat ng aking puntos, may bida pa rin pagkatapos ng pag-aaral na ito. Wala na akong pakialam kung maalala nyo lahat ng mahahabang puntos na iyan. But here's one thing I want you to remember. Christ is worthy. Fix your eyes on Him. Until the point na handa tayong mamatay para kay Jesus. Napaka-radical naman, mamatay agad. Yan ang problema sa atin eh. Nasa atin ang katotohanan, pero kaunti pa lamang, hindi pa lamang nasundo, ayaw na. Pero nasa atin ang katotohanan. No. We need to have a generation radically following Christ. That's all we need. Fixed on Him. Ready to die for Him. Alam niyo sa Nigeria, nababalitaan niyo naman, di ba? 50,000 Christians pinagpapapatay dahil lang sa pag-attend sa church. Sabi ko sa mga kabataan, sa tingin niyo kung hanap lang ng mga uma-attend na yan ay kabarkada? Bakit pa ako sisimba? May kabarkada din ako din sa kapitbahay. But because their reason was Christ, even at the point of death, they were willing to die for the sake of doing what is right. Eh tayo naman, hindi ako kinamayan. Sorry. Pero wag maging dahilan para tumigil na. Ang mahalagay si Jesus. Ang mahalagay si Jesus. So,
In verse 6, it says, "For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give thee the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Remember that face? Kagaya ni Moses kanina? What it means to say, sa pamamagitan ni Jesus, doon nakikita natin ang glory ng Diyos. And it's an honor to take part in the ministry of His gospel. Now, bakit mo kailangan maging fixed? Number 1, dahil ito ay isang honor. It's a privilege. Okay? It's received, sabi doon, mercifully. At ang hawak-hawak mo ngayon, glorious. Pag ako'y binigyan din ng diamond, baka may mag-aabot din ng 1,000. Okay. Diba? Pag may binigay sa yung isang mamahaling banga, naalala ko nung one time sa church, may nagpahiram ng bonsai. Imagine bonsai. Tapos, kami naman, syempre, ang ganda ng bonsai. Ngayon, maya-maya, sabi sa amin, yung bonsai, around 100,000 yung presyo, yun lang isang bonsai. Nung una, buhat-buhat namin na parang normal lang. Na-realize namin yung bonsai, 100,000. So, nung aming hawakan uli, ingat na ingat. Bakit? It's ika nga'y expensive, and in the same way, ang gospel natin, it's glorious. So, what the point I'm trying to say is this: we need to have this ika nga'y pag-iingat. Kung yun yung bonsai, iniingatan mo. Yung gospel, iniingatan din natin. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ebanghelyong ating tinanggap. It's number 1. Second thing, hanggang anong oras po ba ako dito? Okay. Gising pa ba kayo? Sumagot kayo. Ako po'y dating teacher na naging coach ni na Faith. Iyon. At ako po ay nais ko pong nakikinig sa akin. So, kailangan gising kayo. Dahil mahirap makinig ng tulog. Tama ba? Depende kung kayo ay may multitasking at 8 gig ang RAM ninyo. So, good. Ngayon, second thing. As we begin in verse 7, "But we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us." Second thing, because such fixing our eyes on Christ is the only way by which weak vessels, pwede bang yan? Bakit kailangang itanim ang mata kay Jesus? Because such is the only way by which weak vessels, ang mga walang kabuluhang vessels na kagaya natin, can fulfill their strongest purpose. Anong ibig sabihin nun, Kuya Aaron? Sabi dito ng talata, mapapansin niyo yung word na earthen vessel. It's an illustration ng isang banga, ng isang clay. At ang sabi, meron daw treasure sa loob ng banga. What Apostle Paul is trying to say, yung banga per se, walang kwenta yun. Mahina yun palpak yun Pero yung nakalagay sa loob, yun yung makapangyarihan. Yun yung makapangyarihan. So what Apostle Paul is trying to say is this: wala tayong galing sa ating sarili. Ang magaling, yung pagkaintindi natin kay Jesus as glorious, as the center, as the treasure. At anong ginawa sa kanila? Tingnan niyo ang kasunod. Verse 8. Sa kanilang pagkaintindi ng treasure na ito, sabi ng talata, "We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair." Verse 9. "Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed." Napaka-interesting nitong bahaging ito para sa akin. Because at this point, you realize
na ang pagsunod pala kay Jesus, hindi ibig sabihin na wala ang problema. Yun ang totoo. And I know the stories ng maraming mga full-time workers dito sa GABs, and I praise the Lord for their testimonies. Their families na nagkaroon ng tinatawag na forsaking ng kanilang mga anak. Nangyari yun. Pero at the end of the day, nakita natin yung pagpapanatili ng Panginoon sang-ayon sa kanyang biyaya upang magpatuloy. And I hope marami pang stories ng mga kabataan na maging ganoon. Na ang mahalaga unang-una ay si Jesus. Pero tingnan nyo sila. Alam nila sa kanilang sarili, sabi ni Apostle Paul, we are simply jars of clay, but we have this treasure. At ano naging effect ng treasure? Nung knowledge na yun, nung treasure sa kanila? Kahit ina-afflict sila, pinananatili sila ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, binulay ko dito ang isang bagay. Naisip ko, yes, si Apostle Paul nakaranas and even the other apostles, they experience miracles. Pero ang interesting dito, ang kanilang ipinagmamalaki, yung sila'y nakapag-endure sa trials. Hindi ang pinagmamalaki nila dito, yung bigla na wala yung problema ko, hindi ganun eh. Ang na-realize ko, ang ipinagmamalaki nila, nakatawid sila at kahit winawasak sila, nananatili silang buo. At ang dulo, na-realize nila, hindi na ito kami. Ito ay ang treasure na mayroon sa amin at walang iba kung hindi si Jesus. And so, one of the things they realized, they are fulfilling the purpose. Yes, mahina kami. We have to admit that. Mahina tayong lahat, tama? Pero ang ating kapangyarihan hindi nagmumula sa atin. Ang ating lakas ay nagmumula sa tinanggap natin at yun ay si Jesus. Ngayon, sa kahinaan mong yan, subukan mong wag ituon ang mata mo kay Jesus. Sa tingin nyo, ano mangyayari sa atin? Pag hinampas ka ng problema, tumba ka na. Alam mo yun, naalala ko yung isang palabas dati, isang patalastas. So sobrang takot niya sa kanyang kalaban sa boxing, susuntokin pa lang siya, natumba na. Okay? Hello, yun. Okay. Balik tayo. Napakamahiwaga ng speech ngayong araw na ito. Totoo lang. Yan. Parang gumanda yung boses ko. Parang, okay. But now, let's go back to that idea that with the trials that they experience, if tayo lang sa ating sarili, at hindi magiging nakatuon kay Jesus, wala tayong lakas. Tatandaan nyo ito. Be sure na sigurado kayo, you have to be sure sa inyong intensyon, sa inyong mindset pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Naunawanin ninyo. Our weakness, kapag finid natin yung kahinaang ito, labas kay Jesus, tatandaan nyo, walang kahihinat ng husay. The only way upang ang isang mahinang kagaya ko ay magkaroon ng tamang layunin at tamang purpose at tamang gawain ay walang ng aking mata sa pagsunod kay Jesus. You see this point?
kahit pinagpapapatay na sila. Dahil ang kanilang mata ay nakatingin sa layunin ni Jesus. Ano napansin nila? Yes! Ni-imagine ko minsan yung talata sa Acts na sila'y pinersecute, pero nung sila'y umalis, they were rejoicing. Sino kaya ngayon ang ganun pa? Ipinahabol sa aso, tatawanan pa. Meron pa bang ganun ngayon na siya'y inaway dahil sa kanyang pananampalataya, pero siya'y masaya pa rin? Meron pa kayang ganun? Mga kaibigan, mga kabataan, let's check, let us examine our mindset. Saan ka ba nakatingin ngayon? Oh, yung iba hindi na nakatingin tulog na Okay lang yan. Sige. But what I mean to say is this. Saan nakafocus ito? Saan nakafocus ang mata ng iyong pananampalataya ngayon? Naalala ko, mag-ingat kayo. Sabi ko sa mga kabataan palagi, hello, wala akong dalang cellphone. Okay. So, mag-ingat kayo mga kabataan palagi. Minsan, kahit nasa sa loob ng simbahan, makinig. Kahit nasa sa loob ng simbahan, nagbabago ang tinitingnan. Alam niyo ang ibig ko sabihin? Si Kristo, nagkakaroon ng kahati. Ang pangalan, si Krista. You know, when you have those kinds of mindset when it comes to the ministry of the Lord, dadalhin kayo. Sabi ko nga sa mga kabataan, yang manliligaw, pwede yang manliligaw. At kapag yung manliligaw, ang alam kong gayon, tikbalang. Tama? So yung magliligaw sa inyo, palayo sa Panginoon, tikbalang yon. Ayun, tikbalang daw. Sige. But you know, let's check our mindset. Again and again, we are weak. At kung hindi ka pa sasandal sa matibay na poste na si Kristo, ano pa ang lakas mo? Ano pa ang lakas mo? Okay? Ngayon, as we continue now, in 2 Corinthians chapter 4, tingnan nyo lang. Let's just see how they took the trials that they had. In verse 10. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. In 11, for we which live are always delivered unto death of Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Verse 12. So then death worketh in us, but life in you. Tingnan niyo ang dulo nila. Yes, we are afflicted, but we're fine. Bakit? Si Kristo kasi ang naha-highlight. Isipin niyo, pinagpapapatay na kami, si Kristo pa rin ang dahil. Yes, masaya pa rin kami. Bakit? Dahil ni Jesus. Imagine niyo yun. We need to have that mindset. We need to restore that spirit. Mga radikal na kabataan na kahit afflicted tayo, we would be joyful still because of Christ. Basta si Kristo ang highlighted. Amen. You remember Philippians chapter 2? Anong sabi niya? Or Philippians chapter 1, it says there. Okay lang. Basta si Kristo, may mga nagpipreach upang saktan si Pablo, pero ang sabi ni Pablo, okay lang. Basta si Kristo magaling, okay lang. May mga kabataan pa kayang ganun ngayon. Ready to be afflicted, basta si Kristo ang magaling sa dulo. We need those. Number 3. Gising na. Third point, number 3. The first has something to do with honor. The second has something to do with purpose.
Tayo mga mahina, nagkaroon tayo ng matinong layunin. Bakit? Dahil ni Jesus. But the third one, I want to give you in verse 13 until verse 18 actually. Napakaganda nito. And here's where the passage na ginamit doon sa inyong theme. Ito yung nakakatuwa. Verse 13, magbasa lang tayo. Tingin sa passage. Verse 13. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. Ako'y naniwala, Apostle Paul quoting a psalmist. Okay? Ako'y naniwala, and so ako'y nagsalita. We also believe, and therefore speak. Ano ang kanyang sinasabi ngayon? Pagdating sa verse 14, sabi dito, knowing that He which raised up the Lord Jesus shall present us with you. Verse 15, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. What do I mean to say dito sa bahaging ito? In verse 13 to 14, gusto ko makita natin that Apostle Paul went to that idea of showing these people that there's actually an eternity sa susunod. Anong ibig sabihin? Bakit kailangan sabihin ni Apostle Paul ang katotohanan na pagkatapos ng buhay na ito may susunod pa? Ano ang dahilan? Padadaliin ko na. Upang i-motivate ang mga mananampalataya and fellow ministers na ang ating mga pagpapagal, yes, we are afflicted, ngunit hindi natatapos sa being afflicted ang buhay na ito. Because one of these days, pagtigil ng ating hininga, tayo ay sasapiling ng Panginoon. One of these days, tayo muling i-resurrect and we will spend our eternity in the presence of Jesus Christ. Ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo mga kabataan, to motivate you. I'm not a motivational speaker, I'm a preacher. But I just want to give you a motivation. Hindi kalokohan ang ating ginagawa. Ang pagsunod kay Jesus kailanman ay hindi kalugihan. Kung tayo naniniwala nga lang doon, bakit ganito tayo umasta kay Jesus? Bakit pagdating kay Jesus, parang wala tayong balak mag-ipon sa walang hanggan? Alam niyo ang sabi dito, gusto ko lang natuwa talaga ako sa passage na ito, lalo na itong pahuling line. Basahin natin, tingnan nyo. Dahil tayo ay mga Bible believers. So dapat tayo Bible readers. Sa totoo lang, dapat walang young people na hindi nag-aaral ng Bible eh. Lahat tayo dapat ay theologians. Maniwala kayo. Hindi kailangan mahalaga mag-Bible school. Amen. Purihin ang Panginoon. Pero dapat lahat tayo nag-aaral ng maigi pagdating sa Bible. Maniwala kayo. Ngayon, tingnan nyo ang verse 16. For which cause we faint not. Inulit na naman yung we faint not. Hindi na naman sila nagpintura. We faint not. Hindi kami nanghina. Bakit? They're motivated of that fact that in the resurrection day, lahat ng sinasabing kalugihan, makikita ninyo. Hindi kami lugi. Ang mga naglingkod kay Jesus, hindi lugi. Ang mga nagbigay ng buhay at sumunod sa kanyang kalooban, hindi lugi. At sino lugi? Yes, purihin ng Panginoon, nasa langit ka din. Pero yung mga binigay sa Panginoon ay parang tira-tirahan lamang. I don't know how they would feel when that time comes. Sana pala. Bata pa lang ako, naglingkod na ako. Sana pala hindi ko inubos ang maraming oras ko sa KML. Ayun sabi ng isang mangangaral, pagdating sa hukuman ng Diyos, ang pinakamalaking ebidensya sa atin, yung ating, may screen time ngayon na lumalabas sa cellphone natin, ano? Oo. Yun pa lang, pag tiningnan, huling-huli ka na. Busy po kasi ako, nakakapag-Facebook ka pa ba? Opo. Huli ka na.
But you know, mga kabataan, let us remind ourselves, hindi ito kalukuhan. Hindi ito kalukuhan. Isang araw, babalik si Kristo. Sabi ng isang kanta, balang araw, magbabalik si Kristo, at sa langit tayo'y isasama. Tenor yata yung kinakanta. Walang hanggang mag-awitan tayo. Anong kasunod? Ihahayag kadakilaan niya. Kantahin niyo yun. Ganda ng kantang yun. And that is not just a line. That is a reality. May tanong ko sa'yo. Kung sakaling dumating ang Panginoong Jesus ngayon, anong mukha ang hiharap mo sa Kanya? Mukhang puno ng aibag dahil lang kasi COD. Mukhang puno ng kung ano-ano. Mukhang puno ng kabisihan. Aminin ko sa inyo isang bagay. Malapit na tayo magtapos. Makinig na kayo. Sa totoo lang, as a leader, one of the things that I struggle the most is to congratulate people. Hindi dahil naiinggit ako, tuwan-tuwa ako sa mga kabataang nagkakaroon ng accomplishments. Makinig kayo maigi. But sometimes it's hard for me to congratulate people na alam kong pinabayaan ang lakad niya sa Panginoon, pero nakapag-accomplish siya ng maraming bagay sa labas. Sa loob ko, it's a great, great loss. Pero sabi ko nga, kung may kabataan, na kahit hindi man siya with flying colors, ay nanatili sa kanyang lakad sa Panginoon, kahit hindi pa siya cum laude, at siya'y average na estudyante, I would celebrate with him and congratulate him with the best that I can. Bakit? Dahil yun ang mahalaga, ang napanatili mo, ang katapatan mo sa Panginoon. Kabataan, hindi worthy na iwanan nyo si Kristo para lang sa inyong mga pangarap. Remember this, si Kristo dapat ang pangarap. Kung mag-aaral kayo, bakit? Dahil si Kristo ang pangarap. Kaya ako nag-aaral ng mabuti, para kay Jesus. Kaya ako ginagawa ito, para kay Jesus. Everything that we have is for the sake of Christ. Bakit? Dahil hindi kalokohan ang ating ginagawa. Huwag tayong tumingin sa mga temporal na bagay, lilipas yan, sabi ni Paul. Tumingin tayo sa eternal na hindi natin nakikita, but by faith, we take that as our ultimate reality. One of these days, Christ will come. Ito lang yung tanong, ano ang sasabihin niya sa iyo pag nagkita kayo? As for me, ang gusto ko marinig sa Kanya, ito, well done, thou good and faithful servant. Gusto niyo ba marinig yon? Fix your eyes on Christ. Ano nga yung third point? Binanggit ko ba? Nakalimutan bigla, no? But here's the last thing. Because He is the assurance of eternal weight. Nakalimutan ko sorry po. Kinabahan ako Because He is the assurance of the eternal weight of glory awaiting believers. Bakit ko kailangan itingin ang mata ko kay Jesus? Dahil siya ang assurance na mayroong glorying parating. At dahil parating siya, tatandaan ko, magbibigay account ako sa Kanya. Naunawaan ninyo. May nagtatrabaho na ba dito? Magbibigay account kayo sa Kanya. Purihin ninyo ang Panginoon sa inyong trabaho. Estudyante, sino dito ang estudyante? Gamitin ninyo ang inyong pag-aaral para sa kapurihan ng Panginoon. Anak, gamitin ang pagiging anak para sa kapurihan ng Panginoon. Ngayon, tapos na, magbabasa lang tayo. Next! Ang dami naman ito. Hindi, patapos na tayo. Application. Tanong lang to. Samahan nyo lang ako. Number 1. Am I more amazed of serving Christ or burdened with the inconveniences of serving Him? Mga tanong lang, mag-isip lang tayo. Ako ba'y mangha sa paglilingkod kay Kristo o mas lamang sa akin ngayon ang burdened dahil ng hirap ng gawain? Okay? Kasi somehow, inaalis nun yung sense of being privileged.
Tama? Pero dapat ibalik natin yung pagkamangha. Wow, I'm serving Him. Kumakanta ako para sa Kanya. Second, am I tempted to compromise truth in order to gain acceptance or results? Malayo nawa. Sa mga darating na panahon, ang mga kabataan natin, after sa saya, after sa barkada, pero hindi after kay Jesus. Huwag nawang mangyari. Number 3, when affliction comes, do I focus on pressure or on the power of God sustaining me? O kapag problemado na kayo, ano nangyayari? Nag-post sa Facebook. Sa totoo lang, aminin natin sa politika ngayon, nakakaumay eh. Gusto ko na nga mag-delete. Pero, I am always reminded of the fact na one of these days, babalik si Jesus siya, mag-aayos nito. How I long for Jesus Christ to return. Number 4, is my goal in suffering merely relief? Kapag naghihirap na tayo dahil sa pagsunod kay Jesus, ang gusto lang ba natin mawala yung hirap? Or maybe we can do it on a better way. Let us look for the manifestation of Christ in the sufferings that we experience. So sana hindi lang, Panginoon, alisin mo na to. Eh kung hindi alisin, magpapatuloy ka pa ba? Hahanapin mo pa rin ba ang pagsunod kay Jesus sa kabila ng hirap? Number 5, am I evaluating life through the lens of eternity or through the lens of present moment? Kapag ba ako'y nagdidesisyon sa buhay, ang isip ko ay pang walang hanggan o ang isip ko ay pang hanggan dito lang? Sana ating i-consider, ilang taon tayo mabubuhay dito sa mundo? Ako po'y 34 na. Iniisip ko, ako ga kayo makaka-50 pa? Iniisip ko ikukumpara ko yun sa eternity? Tapos di niya ako nag-impok sa kakarampot na are at hindi sa walang hanggan, di gay pagkakalaking kalugihan. Gugulin na natin ng tama ang panahon na mayroon tayo para sa walang hanggan. Closing. Okay. Sunod. Fix your eyes on Christ. Number 1, because He mercifully made you His minister. Number 2, because He displays His power through your weaknesses. And number 3, because He guarantees your eternal glory. Therefore, do not lose heart. Do not faint. We have great reasons. Fix your eyes on Christ. Shall we pray? Dear Father, we thank you to the free